Lalo sa mga kapwa Pinoy, ingat ka. Ganun. Kasi madalas dyan siraan, inggitan, yung kumparahan. Kumparahan ba ng buhay kung sino may pinakamasarap na buhay tapos kumikita ng malaki? Ganyan lang naman sa ibang bansa. Dito sa ibang bansa, ganyan naman lagi. May makita kang Pilipino, mas malaki sahod niya, gusto mo yung swerte na nasa kanya, ikaw din meron. 'Di ba? Kahit ikapapahamak mo, nagagawin mo pa. Kapag nasa Pilipinas tayo, gustong gusto nating umalis ng bansa, pangarap ko to, gusto ko to. Ito yung gusto kong gawin. Buti pa siya, nakaalis na. Ako kailan kaya? Buti pa siya, nakakaipon na. Ako kailan kaya? Nasa Pilipinas ka, init na init ka, mainit, diba? Reklamo ka dito, reklamo doon, mahirap ang bansa, mahirap naman talaga. Mahirap ang buhay, ayun, panay atungal ka, panay reklamo ka. Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay, reklamo mo. Pag nasa ibang bansa ka naman na, may reklamo ka pa din. Nakakalimutan mo na yung mga bagay na dahilan kung bakit ka umalis ng bansa. Nakakalimutan mo na ba't nga ba ako pumunta dito sa bansa? Ano ba yung dahilan? Pag nandito ka na sa ibang bansa, reklamo ka pa din. Wala pang 1 taon, wala pang 3 buwan. O sabihin natin may taon ka na. Homesick ka na kagad. Parang gustong gusto mo nang umuwi. Nung nagkaproon ka ng konti, kating-kati ka nang ipakita sa lahat na mayroon ka. Pagdating mo sa ibang bansa, nare-reklamo ka naman. Paano ka makakauwi ng Pilipinas? Kasi gustong-gusto mo na silang makasama. Gusto mo nang parang bumalik sa dati na masaya ka ng sobra, kuno. Pero alam mo, sa totoo lang, minsan hindi buhay ang problema. Minsan ang problema yung wala tayong kakontentuhan sa buhay. Parang hindi mo kasi makita yung hindi sapat sa'yo. Ang lagi mong tinitingnan yung problema. Yung lagi mong tinitingnan yung kulang, yung wala. Kung lagi mong titingnan yung part na maganda, yung part na masaya, hanggat nandito ako sa Pinas, habang nag-a-apply ako, susulitin ko na makasama yung pamilya ko. Susulitin ko na makasama ang anak ko, yung anak ko kung meron man, mga kapatid mo, kung meron man, magulang mo kung buhay pa, di ba? Susulitin mo yung mga kaibigan mo habang kasama sila. Ngayon, mas na makalis ka ng bansa, ang susulitin mo naman trabaho. Hanggat malakas ka pa, trumabaho ka ng trumabaho, di ba? Huwag mong isipin yung malayo sila, huwag mong isipin yung ganito pala, mahirap pala. Ang isipin mo, sa wakas nakakapagsimula na ako. Sa wakas nakakaipon na ako. Saka dito sa ibang bansa dapat focus ka. Hindi lahat ng taong nagpunta sa ibang bansa pag umuwi ng Pilipinas, tagumpay ang buhay. Hindi pag-ibang bansa ang sagot ng tagumpay na buhay, ng magaan na buhay. Talagang sagot para maging matagumpay ang buhay mo, disiplina. Kapag mahina loob mo, tatanga-tanga ka, bobo ka, huwag ka nang umasa na magiging matagumpay ka. Kailangan marunong kang lumunok ng pride mo. Yun, mahaba yung PC mo, di ba? Malawak yung pangunawa mo kasi lalo pag ibang lahi, iba yung kultura, di ba? Lalo sa mga kapwa Pinoy, ingat ka. Ganun. Kasi madalas diyan siraan, inggitan, yung kumparahan. Kumparahan ba ng buhay kung sino may pinakamasarap na buhay tapos kumikita ng malaki? Ganyan lang naman sa ibang bansa. Dito sa ibang bansa, ganyan naman lagi. May makita kang Pilipino, mas malaki sahod niya, gusto mo yung swerte na nasa kanya, ikaw din meron, di ba? Kahit ikapapahamak mo, nagagawin mo pa. Gusto ko din ng ganun. Diba? Wala namang problema mag-explore. Kasi may mga tinatawag yan na tamang panahon. Pwede naman mag-explore. Wala namang bawal sa ganun. Kaso nga lang, kung laging ang ugali at mindset mo, laging kumpara dito, kumpara doon, pansinin mo, lalong bumabagal yung pag-usad ng buhay mo. Kasi yung tiwala ng tao nawawala. Kada pagbabago ng isip mo, may tiwalang nawawala. At napakahalaga ng tiwala sa kapwa. Ito yung masyadong malungkot. Kung nasaan ka man ngayon, oo, gumawa tayo ng paraan pag umasenso tayo. Mas gusto natin yan, umasenso. Totoo naman yun, sino bang may ayaw? Kasi syempre, kung hanggat nandun ka pa, kung nasaan ka nakatayo ngayon, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, samantalahin mo muna, tingnan mo yung magandang bagay. Wala kang trabaho, ibig sabihin, pinili mo yung binigay ng Panginoon na magpahinga ka muna. Kasi baka mamaya, inihahanda ka niya sa mahaba-habang bakbakan. Kung ikaw naman yung nagtatrabaho, nararamdaman mo na magpahinga, baka naman pinababakbak ng Panginoon kasi darating na yung panahon ng makakasama mo na pamilya mo. Sumasakit ang katawan, magpasalamat ka sa Diyos, ibig sabihin, nakikilos mo pa. Kung ikaw ay may sakit ngayon, magpasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka pa. Dahil sa paggaling mo, baka mamaya, tagtad ka ulit ng trabaho. Isipin mo, maigi, kung papaanong ka magiging masaya sa araw-araw. Huwag natin piliin yung pahihirapan tayo araw-araw.